Steven Adams gustong makalaban si Kai Sotto sa world stage matapos lampasuin ang kupunan ng bansang New Zealand. NBA na mga idol ang lalapit kay Kai Sotto. So eto nga mga idol, last opponent ng Gilas Pilipinas ngayong second window ng FIBA Asia Cup Qualifiers ang kupunan ng Hong Kong. So far wala pang panalo ang team na ito at minsan nang tinambakan ng ating mga pambato. Though hindi ganun ka-crucial yung laban na ito, pero still, kailangan pa rin makakuha ng Gilas Pilipinas as much as possible ng panalo for higher chance na hindi makatapat ng malakas na kupunan sa group stage. At asahan mga idol na mabibigyan ng playing time eto mga young gunner ng Gilas Pilipinas na sina Kevin Kiambao at Mason Amos. Mainit pa rin mga idol ang mga balita patungkol sa naging first ever win ng Gilas Pilipinas since 2016 kontra yan sa New Zealand. May isa pang ang key player ng NZL ang hindi matanggap ang pagkatalo at dinaya daw ang laban. Pero kasunod yan mga idol humingi na din ng paumanhin ng New Zealand Basketball Federation kaugnay sa deleted comment ni Corey Webster na luto daw ang laban. Samantalang kidding aside mga idol, baka gustong maglaro ni Steven Adams sa Asia Cup Qualifiers para sa New Zealand sa huling paghaharap nila kontra sa Gilas Pilipinas sa Group Phase para masubukan niya ang gameplay ni Kai Sotto. Sa mga hindi nakakakilala kay Aquaman, sentre ito ng Houston Rockets at may tangkad na 6 foot 11 inches. Bato-bato din yung katawan neto mga idol, may dugong kiwis, pero sa aking pagsisiyasat etong si Steven Adams nakakapaglaro lamang para sa kanilang national team noong 2009 FIBA Oceania Under-16 Championship for Men. Pero never pa itong nakakapaglaro sa kanilang national team o kilala sa ibang tawag na Tall Blacks dahil hindi daw nagkakasundo ang NZL at kampo ni Aquaman patungkol sa financial demands. Pero sa palagay niyo mga idol, makakapalag nga ba si Kai Sotto dito sa NBA Center ng Houston Rockets? Habang NBA na daw mga idol ang lalapit at magbibigay ng offer para sa ating pambato na si Kai Sotto kung maidadala nila ulit sa World Cup ang Gilas Pilipinas. Ayon sa former Olympic and Gilas Pilipinas coach na si Rajko Toroman, dagdag pa niya mga idol, pag nangyari daw na makapasok ulit ang Pilipinas sa World Cup at magtuloy-tuloy yung magandang performance ni Kaiju, for sure NBA team na daw ang lalapit sa big man. Kahit nga mga idol si Justin Brownlee naniniwala sa kakayahan ni Kai Sotto at para sa opinion nga ni JB, pang NBA na daw si Kai. Pero kung mapapansin nyo mga idol, ibang-iba yung galawan ni Kai Sotto sa Japan B-League sa kupunan ng Koshigaya Alpas kumpara dito sa Gilas Pilipinas. Medyo matamlay yung bata natin doon sa Koshigaya Alpas kahit babad naman sa loob ng laban. O baka dahil sa naging good impact ni Coach Tim Cone para sa bata. Well, grabe nga naman itong si Tim Cone simula nang naging head coach ng ating national team nagsulputan yung mga players na maaasahan din naman sa loob ng court. Katulad ni Jordan Heading na mahirap hatakin sa Gilas Pilipinas voluntary at siya na mismo ang nagsabing handa siyang maglaro para sa ating bansa. Kahit itong Asian import ng Wonju DB sa KBL ang ating kababayan na si Ethan Albano nagpaparamdam din na bago sana daw siya mag-retire makapaglaro muna siya para sa ating bansa. Sa iyong opinion mga idol, pwede na nga bang makipagsabayan sa NBA si Kai Sotto?